andyan ang yung kasamahan, Miss Eto Maricel na. Halili. Andyan na si Ruth. Kausapin na natin si Ruth Cabal na kanina pa nakatutok dyan sa ICC. Sorry. Hi, Ruth. Lumipat ka na. Kasi, nandito na ako, alam na ng Joey to sa Connecticut Detention Center. Meron kami construction. Kaya gusto ko sana malaman kanina kung naririnig niyo ako ng maayos. Ay, naku, narinig ka namin. Oo, yan. So, alam naman ni Joey to na usually talaga merong pagtitipon yung mga supporters ng dating Pangulo dito sa area. Galing kami, baka lahat kami nang galing doon sa mismong ICC main building kasi doon ginawa yung hearing at nakapasok nga tayo at magiging ilang supporters ay nakapasok doon, pero bago doon sa detalye, bago mag-alisan, ayan, tingnan nyo muna, nandito sila, tama ba? Nakikita niyo ba? Ayan. Yes. Medyo, marami sila dito. Niyayakal na ako kumain. Sabi ko, mag-report muna ako. Ayan. Ito lahat sila, halos lahat sila, galing sila doon sa sa ICC kanina kasi nga, may mga nakapasok. Open to the public yung pagbabasa ng decision kasama yan doon sa advisory kanina advisory ng ICC. Kaya like ako, at ilang mga kasamahan natin sa media. Nakapasok kami doon sa public. Joby, nakapasok ka ba noon? Doon sa public gallery? Doon sa loob? Sa tour lang, sa tour. Wala pang, walang, yung sa'yo kasi actual na may nangyayari. Kaya ka nakapasok. So, di ba, ang itsura noon, para lang, kasi bawal kumuha ng video sa loob, para lang malaman nyo, yung nakita nyo sa live streaming, yun yung nakaharap namin, kasi kami nasa second floor kami, so nakatingin kami doon sa mga judges, dun sa mga prosecutor, office of the victims, ganun din sa defense. So, 10:41 nung nagsimula, dapat 10:30 yan, pero 10:41 nung pinatayo kami nung pumasok yung judges. Supposed to be 5 ang miyembro ng appeals chamber, di ba? Pero 3 lang yung humarap sa atin. Tapos, in-instructan na kami na isuot yung earphones para marinig yung pagbabasa ng decision. Actually, ang sabi ng briefing ng security, baka hindi niya alam kung baka in French, in Dutch, pero lagi naman daw may translator. So, pipili ka doon kung anong gusto mo marinig, English or Dutch, para marinig mo yung decision. Pero kanina nga, binasa naman ni Judge Ruth del Carmen Ibanez Carranza in English yung decision, kaya naintindihan naman natin lahat. I think that, diba, ayun na nga, sinabi ng appeal chamber na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil na repeatedly during the reading of the decision, paulit-ulit na sinasabi na the defense failed to show na nagkamali nga itong pre-trial chamber 1 doon sa pagsasabi na dapat magpatuloy yung detention ng dating Pangulo. Kumbaga, nanatili in a current decision and based on the grounds na yung sinasabi nga na hindi naman napakita na mali yung pre-trial chamber 1 and saying that the former president lakas ng hangin. The former president poses flight risk, tapos sinasabi na may influence pa rin nga daw siya, di ba? Financial means para makatakas. Yung pangalawa ay hindi daw sinasabi, sabi ng defense, nagkamali ang pre-trial chamber 1 in saying na hindi ka consider yung ibang bansa na posibleng tumanggap. Tignan yung mga conditions yan. At pangatlo, sinasabi nagkamali daw itong pre-trial chamber dahil hindi tinignan yung humanitarian consideration. So lahat yan nireject ng appeals chamber kanina at sinabi na hindi daw yan napakita ng defense. Kaya unanimous yung naging boto ng appeals chamber para magpatuloy in detention ang dating Pangulo. Tsaka hindi ko alam kung meron kayo nung interview, nakausap natin kanina si Congressman Omar Duterte. Yes. Kasama din natin siya doon sa loob ng public gallery kanina na nakinig doon sa decision. Tinignan na natin kung ano yung reaction niya doon sa loob at tahimik lang siya habang nakikinig din ng decision kasi naalala ko yan yung tinatanong ni Bok Ettingaw na parang paano kung biglang may sumigaw or may biglang mag-react na gano'n, no? Pero wala kang gano'n kanina at saka kasi may 2 security kaming kasama doon sa nakaharang kasi yun na glass, so may 2 nakabantay doon na security and I guess kaya halos lahat doon ay naging tahimik lang habang binabasa yung decision. At may kasama rin tayo doon na other representatives of NGO, meron doon mga taga-Philippine Embassy, meron din mga taga
diplomatic corps, at ang dami kong napansin na mga foreign media na nag-cover din kanina. Pero Ruth, pakikwento lang sa amin ng mabilis kung ano yung nakwento sa'yo ni Congressman Omar. Balita ko mukhang meron siyang visit ngayon kay FPRRD. Kaya nga tayo sumunod dito kasi sabi niya meron siyang pagbisita, no? So hinihintay natin siya at syempre gusto natin malaman kung anong magiging reaksyon ng dating Pangulo. Pero hindi ako sure kung sasabihin niya kasi ang sabi niya kanina parang kailangan daw i-compose yung sarili niya pagharap niya sa kanyang lolo dahil ayaw niya ipakita na na parang sobrang lungkot niya. Sabi niya gano'n. So, kaya hindi natin alam kung paano ang magiging takbo. Sabi naman niya usually daw tinatry daw talaga nila na hindi pag-usapan yung tungkol sa kaso. And also, sinabi niya rin, tinanong ko siya kasi, di ba, in the past, nagsabi na si Vice President Sara Duterte na even before this decision na they were preparing na baka, di ba, even Kitty Duterte na baka dito magpasko. Dito na magpapasko ang dating Pangulo. Ang sabi na lang ni Omar, Congressman Omar, we will try to make it as merry as possible. Pero syempre, as expected, hindi nila, nagulat din siya. Hindi niya rin daw maintindihan bakit ganon ang desisyon ng Appeals Chamber. And also, hindi ko alam kung napadala rin sa inyo nandito si Attorney Harry Roque kanina. Sabi niya, nandito ako, hindi ako inaresto. So, he was insisting na, hindi siya inaresto at yung una niyang pahayag na kaya siya bumaba ng eroplano is because sinabi nga niya na parang he was not fit to fly. Parang gano'n yung... Pero meron kang tinanong kay Attorney Harry Roque about yung finality nung desisyon, diba? Yeah. Yes, ang sinabi rin niya is that dahil ICC accredited lawyer din si Attorney Harry Roque, sabi niya, usually final na yung mga ganyan at wala nang ibang pwedeng baguhin dyan. But if you can remember, it was also mentioned during the hearing na pwedeng i-check or pwedeng mag-file ulit like for a certain period, like 120 days or depende kung magpa-file ulit ang defense ng interim release. May ganyang binanggit. Kumbaga, from time to time, they can actually ask for that. And in one of the interviews, I don't know kung binanggit din to ni Attorney Conting, sabi niya, halimbawa, kung matuloy yung trial or patapos na yung trial, latter part, they can ask for interim release. Dahil tapos na naman, kumbaga pwedeng laging ipa-file or i-request yun. Binanggit din naman niya ng Appeals Chamber kanina. Ruth, nakita mo ba ang reaksyon doon nung binasa ang desisyon ng defense and ng prosecution? Parang yung mukha ni Attorney Kaufman, parang steady lang. Poker face din sila. Yun din ang binabantayan natin kanina So, kaya sabi ko maganda nga rin na makita Pero yun na nga, talagang mukhang, syempre mga abogado sanay na siguro din sila kung ano yung, kung paano itatago yun. Parang stoic talaga, kung paano itatago yung emotions nila. So yun, ano rin naman, parang, naging, parang tahimik lang din lahat at serious lang din yung mode nung binabasa yun. Pero after that, nung nagtatry na ako mag-interview dun sa mga supporters dito, yung iba sa kanila ayaw mag-interview kasi sabi niya baka daw naiyak sila o maging emotional maging emotional sila. Kasi pero yung iba, pag-interview naman tayo. Yung iba sa vlog sila, naiyak yung iba doon sa mga Actually, yung mga kasama ni Attorney Conti dito, Ruth, sa kanilang viewing ay nag-iiyakan, naihi yung iba, nagutom yung iba. Iba-iba daw yung reaction, di maintindihan. Nagutom na rin ako, hindi pa ako nag-break. Tapos na yung lunch time. Tapos na yung, actually, talaga dyan, pwede ka talaga malipasan ng gutom dyan sa dami ng ganap, Ruth. Pero siguro mag-take na muna tayo kay Ruth para makapag-cover siya. Para makapag-lunch din. Pero parang parang lumiwanag kanina kasi nung nag-ulat ng mga una si Ruth parang makulimlim na paulan-ulan. May konting araw na. Correct. May konting araw na ngayon. Buti nga pero yun na nga mahangin pa rin. Sabi mo mga 8 degrees, di ba? Oo. So pero mahangin pa rin. At saka kaninang umaga umuulan pa. So ngayon, ayan, may konting araw. Kaya tama yung sinasabi ni Joey na lumiwanag na ng konti. Ruth, thank you muna. We'll see you. Thank you, Salamat. Salamat. Ayan po, si Ruth Cabal nakatutok dyan sa ICC. Andun pa yung ibang mga supporters. Parang
hindi lahat ng mga kasamang supporters doon mga Pilipino, no? Merong ibang Yung lahi. mga blondie-blondie. Kasi iba mga mga asawa. Asawa. Okay. Kasi doon na nakabase talaga yung Tama mga nga naman. supporters.